Patuloy po ang investigasyon ng mga otoridad sa pagkahulog na isang bus sa bangin sa Bontoc Mountain Province kahapon. Ang ilan sa mga nasugatan sa malagim na aksidente na ilipat na ng ospital. Para mas matutukan ng mga doktor, may ulat on the spot si Haji Rieta. Haji? Yes, June Marie, sa ngayon nga ay nasa may 20 mga sugatan itong aksidente kahapon sa Bontoc Province kung saan nga isang bus ang nalaglag. Ang nananatili ngayon sa ospital dito nga sa Bontoc General Hospital. Dito nga sa ospital ay nagpapagaling ang ibang sugatan sa aksidente kung saan 14 ang agad na namatay. Kabilang sa mga nasawi ang komedyante na si Arvin Tado Jimenez. Ang kanyang mga labi ay anumang sandali ay iluluwas na pa Maynila. Nauna namang na-airlift ang dalawa pang sugatan at dinala sa Baguio General Hospital. Ang ilang sugatan na nakausap ng GMA News ay hindi raw akalain na mangyayari ang aksidente. Kabilang na ang Filipino-Australian na si Bernard Bestol na nagtamo ng bugbog sa muka at katawan. Ayon sa kanya ay malagim ang nangyaring aksidente pero pasalamat daw siya at buhay siya. Gusto niya raw sanang tulungan ng ibang kasama pero sobrang hinang-hina raw siya. Dito sa ospital din nagpapagaling ang isang Dutch na nasugatan din. Ayon sa kanyang kaibigan ay nakausap na nila ang Dutch Embassy sa Makati at pinoproseso na ang kanyang paglipat sa Manila sa mga susunod na araw. It was so fast that you couldn't react in time. I was very conscious. I think everybody was very conscious. And not like a nightmare. Just seemed very unreal. And they will bring her back to Banao, and from Banao she will be airlifted to St. Luke's Hospital in Manila. When you talk to her, how is she? She is quite okay. She have no fractures, but she have only some muscle pain. Sa akin nga ay nananatili pa rin dito sa ospital ang iba pang mga bangkay sa chapel at ang problema nga ngayon ng ilang mga kamag-anak naman ay wala pa raw silang makausap mula sa pamunuan ng ospital para nga makakuha ng death certificate ng kanilang mga masabuhay na pumanaw. At patuloy nga itong sinasagawang investigasyon at kanina ay dumating ang representative mula sa Florida bus. Ngunit hindi pa tayo binibigyan ng pagkakataon na makapanayam maging na rin itong driver at itong konduktor ng na-aksidenteng bus. At yan muna pinakalites mula dito sa Bontoc Province. Balik sa inyo, Jus Maris. Haji, yung mga sugatan ba na nasa ospital, out of danger na yung mga yon? Sa ngayon, June, itong mga sugatan ay yung iba ay pwede na silang i-discharge dahil yung nagamot na yung kanilang mga sugat at pwede na rin daw silang makauwi sa kanilang mga bahay na dito lang malapit, dito nga lang sa nakatira sa Mountain Province. Yung iba, June, ay inilipat sa Baguio General Hospital at sa isang hospital pa dito sa Mountain Province para naman sa CT scan dahil karamihan nga, June, ay grabe itong tinamo ng mga sugat dahil sa aksidente, June. Haji, may update ka ba kung sakali lang dun sa investigation naman? May nagbago ba dun sa dahilan ng aksidenteng ito? Patuloy na itong ginagawa ng mga kapulisan natin dito sa Bontoc, maging na rin sa Mountain Province na pagkalap nila ng investigasyon. Itong kanina naabutan natin yung Filipino-Australian na si Bernard Bestol ay kinukuhanan ng impormasyon kung ano yung dahilan na kung bakit bakit nangyari aksidente at halos pare-pareho raw itong mga ikinikwento ng mga survivors at sigaw nga raw nung tila nawalan daw nagkaroon ng engine problem doon doon sa bus mismo dahilan na kung bakit nagdire-diretso ito at dumiretso nga doon sa bangin na June. Finally, Haji, kay Tado, may dumating na ba na pamilya dyan o talagang ang balak talaga ay airlift siya pabalik dito sa Metro Manila? Yes, June, at dumating na nga yung kanyang may bahay. Itong si Arvin Tado Jimenez pero hindi pa sila nagbibigay ng paunlak para makapanayam sila. Ang balita lang sa atin, June, ay mga oras mamayang hapon ay ibabiyahe na itong kanyang labi papuntang Manila at by land na daw, June, di na raw siya i-airlift, June. Okay, maraming salamat sa iyo at nakikiramay po kami sa lahat ng pamilya ng mga nasawi dyan sa malagim na aksidente na yan. Maraming salamat sa iyo, Haji Rieta.